finishing chapter 13. So next week we will move to chapter 14. And our text today is in verses 31 to 35. Luke 13, verses 31 to 35. Church, hear the word of the Lord. At that very hour, some Pharisees came and said to him, "Get away from here, for Herod wants to kill you." And he said to them, "Go and tell that fox, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I finish my course. Nevertheless, I must go on my way today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Behold, your house is forsaken. And I tell you, you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay. Sino po sa mga kababaihan sa atin dito ang maraming naging mga manliligaw? Yeah, so yung iba kunyari wala naman talaga or marami naman. Right? Sino po sa atin again, mga kababaihan of course, ang excuse me, maraming naging mga manliligaw. So sino rin ang maraming nabasted? All right. Of course, I'm giving you the picture of women. Of course, hindi maiwasan, people will be drawn to them and gustong suyuin. You know those things. But at some point, you do not like the person, you have to say, you should stop, let's say. Yeah, and there are reasons. Ano po kaya yung mga naging dahilan, right? Ano yung mga naging dahilan? Meron po mga kwento sa pelikula na nanghinayang po yung ibang mga tao na after all, dapat pala ito yung sinagot ko. I have one story, of course, pero not exactly na ganito po yung nangyari. Pero dumating yung point na parehas silang single. Pero in the past, they are into each other. Pero hindi nagpatuloy. And later on in life, gumanda yung buhay. Actually, nung babae. Pero yung lalaki yung parang, hindi po ito, they are couple na eh. Family man, if you know. Pero later on, na-realize niya, kung nagpatuloy pala sana ako sa kanya, ang ganda ng pamilya namin. Ayan. Ang iba ay nanghinayang dahil kinalaunan na pagtanto nila na kahit mukhang hindi kaaya-aya sa umpisa ang isa sa mga manliligaw nila, di kaaya sa umpisa ang isa sa kanilang tinatanggihang manliligaw noon na pag-alaman nila kung gaano katapat at kabuti pala ang taong iyon. Yes, there are cases na akala natin hindi okay yung tao, no? I don't know if this is true to some of us, pero later on, na-realize niya, after many years, grabe pala ka, tapat at kabuti ito. What could be the picture of us together kung kami ay nagpatuloy ngayon, right? Or siya ang aking pinili. Tila, kung titingnan naman natin yung mga taong binasted, for example, sinasabi ngayon ng taong mga ito sa kanila na, kung alam mo lang sana, sa umpisa pa lang kung gaano kita kamahal, at kapursigido na ikaw ay mapabuti sa buhay,
ikaw ay mamumuhay sana ng may higit na kasiyahan. Ngunit, huli na ang lahat. Ano yung, you have wasted the opportunity. What we can say is, ganito ang kwento na pinapahayag sa ating teksto. Kwento ng isang dakilang mangingibig na itinakwil ng kanyang mga minamahal. Ang pamagat ng sermong ito mula sa ating teksto ay, O Jerusalem, listen to your Lord. Kahapon bigla akong nag-isip, sana pala ang ginawa ko, listen to your lover. Yeah, because Jesus is a rejected lover. Pero I don't want to confuse people, everyone who will see it. Yeah, let's stick to listen to your Lord. Nagsasaad ito ng pangunahing mensahe na Jesus is determined to redeem men with deep compassion despite all their hatred. Jesus is determined to redeem men with deep compassion despite all their hatred. Sa Tagalog, determinado si Jesus na tubusin ang mga tao ng may matinding habag sa kabila ng lahat ng kanilang pagkamuhi. He is full of compassion towards people. Yet, they hate Jesus. We hate Jesus. Okay. The way we will treat this text is more of a description, larawan ni Jesus. Kaya po, dalawang larawan ni Jesus ang pinapahayag nito sa teksto. No? In verses 31 to 33, I called it a rejected prophet. A rejected prophet. Jesus is a rejected prophet. Actually, among many prophets na nireject ng Israel, he is one of them. Pero ang nireject nila yung pinaka-sugunan ng Diyos. Pangalawa, in verses 34 to 35, he is a grieving mother hen. Or actually lamenting also, but I want to use grieving mother hen. So yung mga inahin ng mga manok, let's say. Verse 34 to 35. So first, a rejected prophet. In our text last Sunday, matapos pong maihayag ni Jesus ang katotohanan patungkol sa makitid na pintuan ng kaharian ng Diyos, ito po yung sumunod na nangyari. Verses 31. So imagine, Jesus is like proclaiming to strive to enter to the narrow door of the kingdom. For many, I tell you, will not seek to enter and will not be able. And lalong-lalo na po dun sa dulo. Behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. Continuing, it seems what happened in verse 31, at that very hour, some Pharisees came and said to him, get away from here, for Herod wants to kill you. It seems na-trigger po ang mga tao na ang mga pariseyong ito, that they responded in these words. Pinapaalis si Jesus because Herod wants to kill him. Si Herod Antipas, yun po yung pangalan ng Herod po dito. Again, marami pong Herod. But in this times, siya po si Herod Antipas. Si Herod Antipas ay mas may otoridad kaysa sa mga Pariseyo sa Galilee. So during this time, si Jesus ay patungo pa rin sa Jerusalem. That's why we may say nasa area pa rin po siya ng Galilee. In the area of Galilee, again, mas may authority si Herod. Yun lang po yung sinasakupan niya. Hindi po niya hawak yung sa Jerusalem, let's say. Kaya lumalabas, ang pagkabanggit ng mga Pariseyo dito ay nasa ilalim ng otoridad ni Herod Antipas. Sinasabing, alam po natin, sino po yung pinatay ni Herod? Si John the Baptist. And at this point,
napatay na po si John the Baptist. Paano siya pinatay? Yeah, pinugot po yung ulo. So that's really some violent na tao po si Herod. Yes, at this point, John the Baptist was already killed. At tila sa pagkakataong ito, meron naman siyang gustong isunod muli na propeta. Gusto niyang isunod din si Jesus. Ngunit hindi rin maikakaila, ito po ang pwede nating masabi, kasi ang tanong, talaga bang sinabi ni Herod yon? O ginagamit niyo si Herod para mapaalis niyo si Jesus dahil ang mga tao ay pumapanig na kay Jesus? Yun po yung pwede nating masabi din dito. Kaya ang tugon rito ni Jesus sa verse 32, "And he said to them, Go and tell that fox, Behold, I cast out demons and perform cures today, and tomorrow and the third day I finish my course." Verse 33, tuloy lang po natin. I don't know, yeah. "Nevertheless, I must go on my way today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem." So, ang pagkakatawag po ni Jesus kay Herod ay fox. Sabihin mo doon sa asong gubat na iyon, in Tagalog let's say, na ito ang aking gagawin. Sa kanila pong panahon, ang pagkakilala sa isang tao bilang fox o kaya asong gubat sa kanilang kaunawaan ay isa pong pamamaraan ng pag-insulto. So it's like a demeaning word. Pag ginamit po yung fox sa isang tao na nangangahulugang walang kwenta, mapanirang puri, slanderous, taksil, deceitful, at madalas manlinlang. Yun pala yung madalas mapanlinlang. Deceitful po siya. Pero yung pagiging deceitful niya, ginagamit sa pagkaparaanan ng hindi tama. Madalas sa isang walang prinsipyong paraan. Sabi ni Craig Kinner, ano? So yeah, that's the picture of a fox. Sa mga kasulatan din po ng mga Hudyo, yung mga literature, ang paggamit ng imahe naman din ng fox ay pagturing sa isang makapangyarihan. For example, Herod, yes, he is a king. Pwedeng gamitin yung fox sa isang king, pero ang fox po kasi ay maituturing na predator. Yung mga predator, sila yung mga humahabol sa mga gusto nilang kainin. Pero this kind of predator is nothing compared to lion, for example. So the picture here is, ang paggamit sa isang fox, labeling a king, is again ay pagtingin ng mababa. Because he who is the lion at this time, si Jesus, he is like trying to say, tell that fox, because by implication, tell that fox says by the lion that this is what I will do. He is like trying to say, I am the Messiah. And he is nothing. Mukha pong nagpapakita po dito ng si Jesus ay hindi natatakot. Kahit sinabing, he will kill you. Hindi po siya natitinag sa threat na yun. Maaring pinapahayag ni Jesus rito ang kanyang pagkakilanlan bilang hinirang na Mesiyas na mas may otoridad kaysa sino man sa mundo. May katapangan po si Jesus sa ginawa niya pong pagtugon dito sa sinabi. Ngunit, marami pong play of thought na pwede tayong maisip. Ano ba yung mismong gustong ibig sabihin ni Jesus sa fox? Mas may kaugnayan po ito mamaya sa susunod na mga teksto.
nais ipahayag ni Jesus kay Herod Antipas o sa mga taong iyon ang hindi maikakailang katangian niya bilang propeta o tunay na Mesiyas na may dedikasyong mapagtagumpayan ang kanyang misyon ng kaligtasan sa sangkatauhan. He wants to relay a message kay Herod na ako, yes, just like what you think I am, yes, I am a prophet. But I am not like some prophet na matatakot lang sa mga threat ng mga taong katulad mo. But I am a prophet who is dedicated to be triumphant in my mission, especially for the mission of saving the world. Sabi po dito, nevertheless, right? Nevertheless, I must go on my way in tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem. Jesus is still not in Jerusalem at this point. He's like saying, hindi pwede na mamatay ang isang propeta away from Jerusalem. Because, as we all know, Jesus must die in Jerusalem. Because that's where the Lord intended the cross, or for the salvation to happen on the cross. And nasa Calvary po yung cross eh. Pero ang punto po ni Jesus doon, hindi ako dapat mamatay dito to the point na masira yung mission ng Diyos. To the point that the mission of God will be stopped. Tell that fox, I am determined to go to Jerusalem and die there. And I'm not threatened on anything sa sinasabi niya. Bagamat alam po natin ang kaligtasan ng sangkatauhan ay hahantong sa pagkamatay ni Jesus, siya pa rin ay hindi nagpapatinag sa plano ni Herod na papahinto ang kanyang misyon tungo sa krus sa Jerusalem. Tulad ng mga propetang kinamuhian ng mga Hudyo dahil sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos, si Jesus rin ay kinamumuhian ng mga ito at itinatakwil. We can see here na ito talaga ang katangian ng mga taong ito. The Pharisees here are not simply living in Galilee. They are situated most likely in Jerusalem, but going in Galilee to sniff para mag-eavesdrop what's happening kay Jesus. Kamusta yung mga mission niya dito? So they're like trying to track yung mga ginagawa ni Jesus. Pero ang mga taong ito, yung katangian ng mga taong ito, ay tunay na naisasalarawan ang mga trato nila sa mga propeta ng Diyos kahit sa nakalipas pa. They are really against the messengers of God. Marami pong mga propeta in the Old Testament ang pinatay historically ng mga rulers na ito. Why? Because they do not like their messages. Even before the exile, sila Jeremiah, Isaiah, si Jeremiah, a weeping prophet, of course because of what's happening in Israel. Pero gusto pong parusahan ang mga Israelitang, ang mga propetang ito. They do not like to be exiled. Yun yung mensahe ng Diyos kay Isaiah eh. Pero ayaw nilang makinig kasi gusto nilang manatili sa Jerusalem. Pero ang nais ng Diyos, magtiwala sila sa pagkadala sa kanila doon. At huwag kayong mag-resist. Mag-submit kayo sa judgment ng Panginoon. Ayaw nila ng mensaheng yun. Kaya nagre-raise up sila ng prophet na hindi hinirang ng Diyos. At magbanggit ng mensahe na naaayon sa kagustuhan nila. This is the nature of these people. And itong pinadalang propetang ito ng Diyos, ang pinaka-propeta na maituturing. We can see here yung talagang kasamaan ng mga taong ito. Papatayin po ang mga propeta, pinapatay ang mga propeta. Ngunit, ang inaakala nilang propeta, tulad lang ng iba, nahahantong din kinalaunan sa kamatayan, sa ilalim ng kanilang kapangyarihan, akala nila hahantong lang din yan sa kamatayan, pero actually,
hahantong siya sa kamatayan na mauuwi sa dakilang plano ng Diyos. They will be surprised. Akala nila nagtagumpay sila sa pagkamatay kinalaunan ni Jesus, pero yun pala yung magsisilbing mitya ng kaligtasan ng tao. Grabe yung providence ng Panginoon po dito. Akala nila, kaya lang nilang patayin si Jesus. Pero yun ang pinakanais ni Jesus din na mangyari. Ito ay magsisilbing katubusan pala ng sangkatauhan tungo sa Diyos na di nila inaasahan. Dahil dito, nagpahayag si Jesus ng kanyang kapighatian patungkol naman sa Jerusalem sa sumunod na teksto. So una po, he is a rejected prophet also. So that's the picture of Jesus. Next is, he is a grieving mother hen. Grieving mother hen. Verses 34 to 35. Okay, sabing sunod in verses 34 to 35, continuing sa sinabi po ni Jesus. Now, he pointed, of course, he highlighted the city of Jerusalem. And he personally called Jerusalem as if a person. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills prophets and stones those who are sent to it. How often would have I gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Parang gusto ko pong actually marinig ito mismo kung paano ito sinabi ni Jesus. He's oftenly described here na he is lamenting. Panaghoy, nagtatangis po si Jesus. Ito po yung saloobin ni Jesus po dito. Lalong-lalo na sa syudad na tinuturing pa namang tahanan ng Diyos. City of God. Israel or Jerusalem is called by many the city of God. They're proud sa ganun pong pagkakilanlan. Nasa kanila yung templo. So literally, doon po nananahan ng Diyos. At sila ay tila safe among other nations. Pero kilala rin sila bilang tagapatay ng mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa kanila. They're stoning the messengers. Maganda po yung pagkakasalin sa magandang balita Biblia sa ikalawang bahagi, and this is how they translated it. Verse 34b. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Again, ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak. Ayan. Gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Dito mas nabigyan ng kahulugan ang pagkagamit ni Jesus sa imahe ng fox sa teksto. Ito po yung connect nung kay Herod at sa kanya. Herod being a fox, Jesus being a mother hen. The predator is Herod, trying to kill the mother hen. But the picture here is yung larawan. Okay, inihahalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang inahin na kinukupkop ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak para protektahan ang mga ito laban sa mga predator. Ito po yung commonly na nangyayari po. Yung mga inahin daw po, they have the dedication na protektahan yung mga brood po nila under their wings. Especially kapag may predator. So yung mga predator, ang titirahin po nun, kakainin po nun yung mga maliliit. Pag nangyari yung sandaling iyon, kukupkupin ng mother hen to the point na
Sino po ang aatakihin at that time? Yung mother hen. Can you imagine throughout that time, inaatake, kinahagat po yung mother hen, pero dedicated siya na hindi madali yung kanyang mga anak. In their cases, mamamatay po yung mother hen at umalis na yung fox or yung predator, buhay yung mga sisiw. It's like it is a sacrificial act na protektahan yung mga brood, even to the point na mamatay yung mother hen at para lang mabuhay, maligtas yung kanyang mga sisiw. At meron din po mga pagkakataon, may mga structures daw po na naiiwan, nasusunog yung mga structures, at may initiative daw po yung mga mother hen na protektahan yung mga sisiw. At pag na-discover, natapos na yung sunog, buhay yung mga sisiw pero patay yung mother hen. Grabe po yung dedication pala ng mga ganitong klaseng hayop. Sinasabi ni Jesus rito kung gaano siya nagmamahal ng husto sa Jerusalem na maprotektahan laban sa mga nakaambang panganib, ngunit itinatakwil nila ang mangingibig nila. Jesus is so dedicated to protect them from harm against such people, pero nire-reject nila yung pag-ibig na ito. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa verse 35, "Behold, your house is forsaken, and I tell you, you will not see me until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." Sinasabi po ni Jesus, dahil sa pagtakwil nila sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ko, sila ay pababayaan ng Diyos, lalong-lalo na sa kanilang bahay, house sabi dito, pero that actually pictures the temple. The Lord will forsake the temple. Katulad po ito nung nangyari sa exile, na nasira yung walls of Jerusalem, na wala yung protection nila at nakapasok ng husto yung kalaban at sinira yung templo. In AD 70 or 70 AD, that's a familiar period na kung saan sinunog po ng mga Romano yung templo ng Jerusalem. The siege of Jerusalem. Yung pagkaabanggit ni Jesus dito ay nagkaroon ng katuparan noong 70 AD. Kaya po, paano mamumuhay yung mga Kristiyano during that time, or even the Jews? Paano sila magsasamba? Wala na yung templo. Kaya nga sinabi rin ni Jesus in John 4, Samaritan woman, the time will come that the true worshipers will no longer worship on this mountain or in that mountain. You will worship in spirit and truth. Hindi na nakadepende sa lugar. Pero whenever the gathered people gather together, nandun po nananahan ang Diyos. Pero here, what happened is, pinabayaan po sila ng Diyos. Na-perceive ni Jesus yun. Actually, alam po niya yun. That's why as He is saying these things, He is lamenting. Mangyayari po uli yung pagtangis ni Jesus sa Luke 19. Mangyayari po yung pag-iyak niya muli sa Jerusalem. He weeps over Jerusalem. At mas partikular sa destruction ng temple. Bagamat ang pagbanggit ni Jesus na hindi na siya muli makikita sa Jerusalem, hanggang sa pagkakataon na sila'y magdeklara ng pagpapala, ay tila patungkol sa kanyang pagpasok sa Jerusalem tungo sa krus. Are you familiar with these words? Of course, sa Psalm po ito, I think. Psalm 118:26. Yung blessed is he who comes in the name of the Lord. Saan pa po sa New Testament ito nakita? Yung pagsalubong kay Jesus. Entering the city of Jerusalem. That's why there's so-called Palm Sunday. Yun po yung picture nun. And they are proclaiming, blessed is he who comes in the name of the Lord. Ayun po, no? Pero ano po yung
binasa po natin ito ngayon, marahil yun po yung may isip natin. Kasi yun yung time na makikita na siya sa Jerusalem eh. Pero ang maganda pong, I think, pagkaunawa po dito ay yung kapahayagan nito sa kanyang panunumbalik sa huli. Yung second coming of Jesus. Yun po yung mas pwede nating panigan dito. Mas pinapahayag dito ni Jesus na ang lahat ng tao sa huli ay makikilala na siya ang tunay na tagapagligtas. Since they did not receive, let's say, yung love and care ni Jesus, you will no longer see me until you say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Until I return and you are forced to join with other people na siya talaga ang Diyos. Siya talaga ang Panginoon. Dati, we are rejecting Him, but now it is proven He is indeed the Lord. Mas makikilala siya na siya ang tunay na tagapagligtas sa huli, kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod at ang lahat ay magsasabing siya ang Panginoon. Pero ang panunumbalik ni Jesus ay nangangahulugang kaligtasan para sa mga mananampalataya at kapahamakan para sa mga tumanggi sa Kanya. Yung pagbalik ni Jesus, it means salvation to the disciples, let's say, to those who put their trust in Jesus, and judgment to those who did not. Iniimbatahan na niya ang mga ito dito na manahan sa ilalim ng kanyang pakpak, ngunit tinanggihan siya ng mga ito. At sa panahon na malaman nila na si Jesus ang tunay na Mesiyas, on that very last day, huli na ang lahat. It is too late. Nakikita po niyo yung consistent na tema ni Lucas dito. The call for repentance. Dalawang larawan muli ni Jesus ang pinahayag sa atin sa teksto. Una, He is a rejected prophet in verses 31 to 33. At pangalawa, He is a grieving mother hen, verses 34 to 35. Pero para sa'yo, kailan mo nais tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Dahil kung hindi ngayon at hindi talaga, sa huli, you will really know He is the Lord and Savior. Pero huli na ang lahat. Huwag mong hintayin ang pagkakataon na makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa panahon kung saan huli na ang lahat. Kaya nais mo ba sa huli na magtangis sa iyo si Jesus dahil sa pagbaliwala mo sa Kanya? You do not want Jesus to see you under His judgment. You didn't want to see Jesus grieving over you as well. Bagamat ikaw, marahil, ay may pagdududa sa Kanya, ang katotohanan ay si Jesus ang iyong tapat na mangingibig. Maybe you're doubting, this is not the one. This is not what I like. Hindi siya talaga yung kailangan ko eh. He is like the true lover that everyone should have or receive. You have that kind of doubt. Si Jesus ang iyong tapat na mangingibig na nagpupursiging ikaw ay manahan sa ilalim ng kanyang pakpak para sa iyong kaligtasan kapalit ng kanyang pagkamatay.
Akala mo ganun lang si Jesus, pero ito yung nais niya sa'yo. Ito yung kaya niyang gawin din sa'yo. Ito yung kaya niyang gawin. Ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kay Jesus. Naway samantalahin mo ang pagkakataon kahit sa sandaling ito na manampalataya kay Jesus at mapabilang sa mga magdiriwang sa kanyang panunumbalik na magsasabing, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Alalahanin natin palagi ang mensahe sa atin sa umagang ito. Jesus is determined to redeem men with deep compassion despite all their hatred. Despite all your hatred. Let us pray. Ginoon, salamat po sa pagkakataon muli na kami po'y makadulog sa inyo. Tunay na kayo po ang Panginoon, tagapagligtas at aming mangingibig na siyang may tunay na pagmamahal sa amin, na kayang isakripisyo ang kanyang sarili para sa aming kaligtasan kapalit ng kanyang pagkamatay. O Diyos, sa sandaling ito, ikaw ay tumatawag sa amin. Ikaw ay nagtatangis din, marahil dahil sa amin pong pagtakwil sa inyo. Hinihiling namin na kami po ay tunay na tumanggap sa inyo sa sandaling ito at makita ang kahalagahan ninyo at ang tunay na benepisyo na handog ninyo tungo sa aming kaligtasan. Kumilos kayo, banal na Espiritu, patuloy at si Jesus ay tunay na maghari sa amin. Salamat muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.